What's up mga ka-movie? Insidious Out of the Further. Out na kayo sa mga cinema guys. Kung di nyo pa napanood, balik na lang muna kayo dito. So nagsimula itong movie natin sa lore ng family ni Gemma, medyo mystery and disturbing yung intro niya. So okay naman yung intro niya, classic intro siya, na papakita yung victim na mamamatay and then mystery, and then later on sa movie na ipapakita nila yung dahilan kung bakit. And then from mid to climax, okay naman siya okay naman yung storytelling niya, maganda naman. Isa rin dito sa nagustuhan ko yung jump scare, yung pinakaunang jump scare, di ba? Yung sinundan ni Gemma yung code ng telephone, doon sa CR nila. And then lumabas yung mukha ng mama niya. Doon talaga ako nagulat kasi hindi nila asahan And then yung mga sumunod na jump scare nila, wala na. Hindi nila ako nadali doon kasi medyo predictable na. And then all throughout the movie, parang isang scene lang yung nakakatakot doon Actually, hindi nga medyo nakakatakot. Ano lang, parang sakto lang. Hindi naman ganun nakakatakot. Yun yung scene na nakulong si Gemma doon sa tunnel na mga unan, Yun nga, yung nakita niya bigla yung ulo doon sa pinakadulo na madilim. Ayun, magandang scene yun. And then yung sa chasing scene na guys, medyo hindi siya nakakatakot Parang, lang, sakto lang, okay, suspense. Ako kasi guys, nagsusulat ako ng mga books, and may pagka-director vision din ako. Kaya mahilig ako manood ng mga movies. And so yun nga, kung sa scene na to, yung sa chasing scene, kung ginawa siguro nila na gumapang patalikod si Gemma, and then yung multo gumagapang sa taas na nakadikit, na parang Spider-Man. Ayun siguro, kung papakita nila yung ganun yung pagka-chasing, yun nakakatakot. Di ba? Kung na-imagine nyo, na-imagine ko And then yun nga, alam nyo naman, sa dulo ng scene na yun, may predictable naman yung jump scare nila doon, kaya hindi na ako nagulat. Ayun, maganda naman yung facing ng story, Ang feeling ko natalo lang para sa akin is yung ending. Doon sa part na nadala ni Gemma yung buong bahay, Although para sa akin, inisip ko na lang, nag-grow yung abilities niya na nadadala niya yung mga bagay sa further at saka sa real world, Kasi hinawakan niya na matagal yung yung, tawag doon? Anong tawag doon? Yung hawakan ng pinto. Basta yun, handle na lang. Handle. Hindi, doorknob pala, doorknob, okay? So, hinawakan niya na matagal yung doorknob, kaya siguro nadala niya yung buong bahay. Yun siguro yung balak niya doon, iniisip niya na sa moment na yun. Pero ito yung pinaka-olas na part sa akin, Nung after nung scene na yun, si Cyrus nakatunga nga lang. Parang nangyari, finishing move siya ni Gemma, na hinayaan niya na lang mag-speech si Gemma, Kasi nga parang sabi ni Gemma, paano ba yan? Nabigo mo sila. Yung mga multo. Tapos hinahabol siya, di ba? Yun yung medyo olat sa akin. Yun lang yung hindi ko maintindihan na part doon. Kasi kaya niya namang bumalik. Kaya niya gisingin si Gemma. Tapos hawakan niya si Gemma, di ba? Kaya niya bumalik Pero yun nga, nakatunga nga lang siya doon hanggang sa hinabol na lang siya ng mga kasama niya. Tapos yung scene na yun, yung pumasok siya sa loob, tumatakbo. Natawa na lang ako Hindi, natawa talaga ako sa part na yun kasi tumakbo siya doon sa loob ng bahay. Tapos parang may tumalon pa siya doon sa table. Tapos kinat nila. Yun nga, dahil sa scene na yun, para sa akin nawala yung pagka-intimidating ni Cyrus Kasi yung entrance niya sa real world, diba? Dramatic. Nakakatakot, may power pa, may telekinesis Tapos yun nga, sa dulo, parang naging walang kwenta na lang siya, hinabol na lang, tumatakbo. Medyo, ayun nga, medyo parang corny ng konti sa akin. Ayun lang. Anyway guys, na-enjoy ko naman yung buong movie. And okay naman siya, maganda naman siya sa akin. Bibigyan ko to ng 7.5 out of 10. Ikaw, nagustuhan mo ba yung movie o bad trip? Sige, comment mo na lang yung score mo. O paano ka movie? See you in the next video na lang. Ingat lagi.